We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem mayap agat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Bumababa na ang antas ng tubig sa Marusay River sa Calasiao, Pangasinan, habang mahigit 60 barangay naman sa Pampanga ang binabaha. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Makikita sa drone video ng residenteng si Dexter Perez ang malawakan na pagbaha sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Pahirapan ang paglusong sa baha ng mga residente dahil sa taas ng baha. Kahit bumaba na ang antas ng tubig sa Marusay River, 8 barangay pa rin sa bayan ang binabaha. Mahirapan po sa pagpasok po. Mahirap po siyang sa bahay po kumilos. Nasa taas lang po gano'n. Talagang naapektuhan kami kasi pangalawang baha na to eh. Ganyan talaga. Hindi maiwasan. Sa ngayon, nasa 10 individual pa rin ang nasa evacuation center. Malalim na kasi yung baha sa amin. Papunta na sa lagpas puson na. Kaya lumikas kami. Baka may tending tumaas pa. Kaya natatakot kami para sa mga bata. Wala po kayong mapagsiaran doon, ma'am. Lubog po yung CR po namin. Tsaka wala rin po kaming dadaanan nun. Tsaka baka yung mga anak po namin mahulog po sa baha. Ayon sa Calasiao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, may ilang barangay road ang hindi passable dahil sa baha. Sa ngayon, nasa 8.8 feet above critical level ang tubig sa Marusay River. Patuloy ang pag-iikot ng Calasiao MDRRMO sa mga barangay maging sa mga binahang paaralan sa bayan. Sa ngayon po, patuloy ang ating koordinasyon sa mga barangay at the same time sa mga school heads po dahil meron pong mga schools kasi na affected ng baha kaya po meron pa rin po tayong kanselasyon ng pasok. Binabaha ang mga kalsada sa Barangay Francisco, Macabebe, Pampanga dahil sa naipong tubig mula sa ulan. Sa Barangay San Gabriel, pahirapan ang pagdaan ng mga motorista dahil sa baha mula sa mga umapaw na drainage. Sa Barangay San Agustin, Candaba, umabot na sa 1 hanggang 2 talampakan ang tubig baha. Ang Purok 4 hanggang Purok 7, nasa 3 talampakan hanggang 4 na talampakan ang antas ng tubig kaya ang ibang residente ay kinakailangan ng gumamit ng bangka. Bahari ng ilang daan sa bayan ng San Simon. Ang mga mabababang sasakyan halos hindi na makadaan papunta sa NLEX San Simon exit. Sa uling tala ng Pampanga PDRRMO, 64 na barangay sa 6 na LGU ang binabaha. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Dahil naman sa mahabang suspensyon ng klase, make-up classes posibleng ipatupad ayon sa DepEd. Para sa detalye, may live report si Joan Punsoy. Joan? Chris, nakahanda naman umano ang kaguruan ng DepEd Region 1 at meron na ring orientation sa mga learners sakaling ang magpatupad ng remedial class. Distance learning modality ang dapat nakaplanong ipatupad ng Department of Education sakaling hindi magamit ang mga paaralan halimbawang may kalamidad. Ito'y para makapag-aral pa rin ang mga learner at hindi masayang ang araw sa school calendar. Pero ayon sa Department of Education Region 1, hindi ito valid kung nagpatupad ng class suspension sa araw na iyon. Talagang makita natin naman na yung bahay ng ating mga learners ay binabaha ay talagang walang pag-aaral na magaganap kahit distance modular learning.
Noong August 29 ang opening of classes para sa taunang pampaaralan 2023 to 2024. Ito lamang din ang unang beses na nagkita-kita ang mga estudyante ng Dagupan City National High School. Noong mga sumunod na araw hanggang ngayon, nasuspinde na ang klase dahil sa bagyo at baha. Kung susumahin, 5 araw nang walang pasok ang mga learner simula noong August 30 hanggang ngayong araw, September 5, 2023. Nasa 200 days ang school calendar ayon sa DepEd. 20 days naman ang buffer days o sobrang araw na maaring magamit ng learner sa mga hindi inaasahang pagkakataon, gaya na lamang ng class suspension. Nakahanda naman daw ang DepEd na magpatupad ng make-up classes sakaling maubos na ito, lalo't posible pa ang class suspension sa mga bagyong paparating. Yung ating mga kanya-kanyang paaralan ay magkakaroon na rin ng sarili-sarilang pamamaraan sa pag-implement ng makeup classes. Pwede itong gawin ng araw ng Sabado kung may mga aralin sila na kinakailangan ang in-person classes ng Sabado ay maaari nilang gawin ito. Maaari din namang modular distance learning kapag Sabado. Pumasok pa rin ang mga guro. Nakahanda naman daw ang mga module ng mga learner na kanila na raw ibibigay sa pagbabalik klase. 7 silid-aralan sa DCNHS ang pinasok ng baha, pero may mga available namang rooms na magsisilbing classroom ng mga learner kung sakali. Since shifting naman kami, may mga classrooms kami na hindi nagagamit in the afternoon na, halimbawa, or in the morning, bakante naman yung isa. Kaya meron pa rin kaming mga spare rooms na pwedeng ibigay sa kanila. Chris, dito sa ating kinatatayuan, ito yung area sa ating report na binabaha kanina umaga, pero sa ngayon ay humupa ng baha. Liban na lamang sa baha na nasa loob nga ng classroom, pero humupa na rin itong antas nga ng baha. Sa pag-iikot naman natin dito sa probinsya ng Pangasinan, marami na rin talaga itong mga matataas na school buildings na ipinatayo ng DepEd Region 1. Pero kung mayroon bang na-experience talaga na pagbaha, ito yung mga portion lamang ng paaralan, itong school grounds nga na nakaka-experience talaga ng medyo may pagkamataas na antas nga ng baha dito sa area at itong pathway. Pero meron namang mga tuntungang ginawa ang DepEd, pero merong mga madaanan nga itong mga learners. Na-experience itong pagbaha kung itong school naman ay nasa low-lying area at kung talagang wala nang labasan talaga itong tubig. At isa nga talaga sa isang consideration kung bakit nagpapatupad ng class suspension ay itong mga kalsada na dinadaanan nga ng mga learners patungo sa mga paaralan na hirap daw silang makadaan dahil mataas nga yung baha. Liban pa dyan kung talaga namang binabaha itong tirahan ng mga learners. Dito naman sa DCNHS, sakaling ang bumalik itong mga learners ay bibigay na raw itong modules na good for first quarter of the school year. Yun nga lang, isang challenge din daw sa kaguruan na dapat ma-monitor nila kung talagang merong natututunan ang mga estudyante. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Mga kapuso, pagkatapos ng bagyong Hana, may bagong bagyo ulit na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang bagyong Ineng. Nahuling namataan 975 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Mabagal ang pagkilos nito pakanluran. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maglandfall at posibleng lumabas kaagad ng PAR ngayong gabi o bukas. Malayo ito sa landmass kaya wala ring nakataas na wind signal pero posibleng hatakin ng bagyong Ineng ang habagat na magdadala ng ulan at pagbugso ng hangin. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Luzon ang uulanin. May malalakas na ulan lalo na sa Cagayan, Mountain Province, Kalinga at Apayao. Posible rin ang pagulan sa natitirang bahagi ng bansa, pati na sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Hirap ng mga mangingisda ngayong hindi makahanap buhay dahil sa kalamidad. Alamin natin yan sa kwento sa GMA Regional TV Presents. Karaniwan ng report ang mga mangingisda na nag-iiba o nagpapalit ng hanap buhay kapag hindi makapalaot sa dagat dahil sa sama ng panahon. Pero ang mga mangingisda sa San Isidro Norte, Binmali, Pangasinan, sa dagat pa rin ang buhay.
Hindi na sila pumupunta sa gitna ng dagat pero sinusubukan pa ring makakuha ng makakain o maibebenta sa kalukor. Isa nga sa kilalang bayanihan dito sa probinsya ng Pangasinan, especially ng mga mangingisda na nakatira sa tabi lamang ng dagat, itong kalukor. Isa itong noun nang ibig sabihin nga ay malaking lambat at isa ring action word na ibig sabihin nga ay paghuli ng isda mula sa dagat sa pamamagitan ng paghila ng malaking lambat. Meron ngang isang tao na nasa gitna, ito yung nagsisilbi nilang parang captain na sumesenyas sa magkabilang grupo para sabihin kung pantay itong distansya nilang pagitan para mas marami itong matrap nila na mga isda mula nga sa kanilang lambat. Mahigit 2 linggo na raw silang hindi nakakapalaot. Malaking bagay kung sagana ang malalambat nila. Yung bagyo, ma'am, yun, hindi kami pumapalaot. Mahirap ba yun? Mahirap din po, ma'am, kasi ma'am, alam nyo na, kapag bagyo, wala namang pagkain yung mga kasama ko. Ilang mga residente ang nagtungo sa Dalampasigan para sa nalambat na isdang pwedeng makain o may benta. Pero sa mahigit 7 oras na paghihila ng lambat, kaunti lamang ang nakuha nila. 2 banyera, laman ang maliliit na isda. Paghati-hatian namin yung pinagbintaan. Kung ilan ang lalabas yun na paghati-hatian namin. Bali 21. Mga kung siguro lang 80, ganyan. 70 lang. Baba nga po Pag ganito wala pa mahuhuli masyado. Alas 5 ng umaga nang mag-umpisang magkalukor si Mang Roberto. Ang kanyang pagkain ng alas 11 ng umaga, ang kanya na ring umagahan at tanghalian. Mahirap daw ang buhay sa dagat, pero wala naman daw silang magagawa kung mismo ang karagatan na ang nagtataboy sa kanila. Kung ang kapalit naman nito, ang kanilang kaligtasan. Lalo na po yung mga mangisda, sa mga ganitong panahon po, medyo malakas pa rin yung alon. So most likely po, baka sila ay maaksidente po sa dagat, kaya kumari po wag na muna silang pumalaot. Joan Punsoy, ito ang aking special report. Sa mga fur parents dyan, nakakalungkot pong balita. 3 aso sa Bugay, Cagayan ang pinakain ng tinapay na may lason ng hindi pa nakikilalang sospek. Sabi ng owner, nakakalat sa bakuran nila ang mga tinapay na kinagat ng kanilang pet dogs. Maya-maya lumapit daw ang isang aso na tila humihingi ng saklolo, habang ang isa raw ay nakahandusay na. Nakabawi naman ang lakas sa mga asong sina Lily at Chacha. Sa kasamaang palad, namatay ang alagang si Lala na buntis pa naman. Nakarating na raw sa pulis ang insidente at nagsasagawa na ng kaukulang investigasyon. Samantala, iba't ibang figures ng isang cartoon character, koleksyon ng 45 anyos na babae sa Tuguegarao City sa Cagayan. Tungayan sa ulat ni Gab De Luna. Isa ka rin bang kolektor ng anumang bagay? Sa Tuguegarao City, Cagayan, isang babae ang mahilig mangolekta ng anumang bagay na may karakter ng sikat na Winnie the Pooh. Siya si Myrna Jane Oli o mas kilala sa tawag na MJ, 45 anyos at isang government employee. Pero, bakit nga ba nakahiligan niyang mangolekta ng mga bagay na may ganitong karakter? Nag-start siya nung college ako, tapos may nanligaw sa akin at niregaluhan ako ng isang life-size na Winnie the Pooh. Sobrang tuwang-tuwa ako na parang I considered him na parang siya yung best friend ko kasi siya laging kadabi ko matulog. Tapos nahiwalay lang siya sa akin nung dahil sa kalumaan, nasira na siya. Ayun, parang doon na siya nag-start yung yung hilig ko sa pagko-collect ng mga Winnie the Pooh. Iba't ibang bagay ang kanyang nalikom na may Winnie the Pooh character, kabilang ang beddings, accessories, mugs, sandals, damit at mga accessory para sa Christmas tree. Ngayong Bear Months, ginagamit niya ang ilang koleksyon upang palamutian ang kanyang Christmas tree. Dito sa bahay kasi parang sa sobrang dami na nila, hindi na sila magkasya dun sa lalagyan. Yung iba nandito na sa rooms. Kahit sobrang pagod ka na sa trabaho, parang nai-stress ka na sa buhay. Pero every time na nakikita ko yung mga collections ko ng parang nare-relax yung yung isip ko. Ipinataturin niya sa kanyang balikat ang karakter na kanyang kinagigiliwan. Bilang isang kolektor, kailangan din daw na maging responsable sa mga bagay na iniipon para paglaanan ng espasyo sa loob ng bahay. Gab De Luna,
1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang retailers sa Ilocos Sur umalma sa price ceiling ng bigas. Ang detalye sa live report ni Ivy Hernando. Ivy? Chris, umaalma na nga ang mga rice retailer dahil sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Kasabay ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas, naglabas ng sentimiento ang ilang rice retailers sa Ilocos Sur. No kumanday di taga NFA nga ilako me. So balin may kwami DJ 41 kan 45. Kung sa kwentahan raw ng mga retailer, sa 1,200 pesos na pagbili nila sa 25 kilos na regular milled rice, 48 pesos ang lumalabas na presyo kada kilo. Pero kung ibebenta raw nila ito sa 45 pesos, alinsunod sa itinakdang executive order, wala na raw kita, hindi pa napalabas ang kanilang puhunan. Sa Abra, hindi raw nagbebenta ang ilang rice retailers ng regular milled rice na mabibili ng 41 pesos at well-milled rice na mabibili ng 45 pesos dahil wala pa sila mapagkuhanan ng supply sa mga nasabing klase ng bigas. Nananatiling mga premium grade rice ang kanilang paninda na ang presyo ay 52 pesos hanggang 56 pesos ang kada kilo. Doble dagok naman daw sa mga magsasaka sa Ilocos Norte ang price ceiling dahil hindi pa raw nila nababawi ang kanilang gastos sa mga nasirang palay bunsod ng nagdaang bagyo. Hanggang makabrot nagtaltalo naglalukot kaduan na umawawat kamla dito. Sa dakkel ti magasto. Tala pa nagraipan ka dakkel pa ti magasto. Mahigpit ang monitoring ng lokal na pamahalaan ng Gapan City sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Katuwang ng LGU ang DTI at DA sa monitoring. Sumunod naman ang mga rice retailers sa pamilihang bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija. Humanap po ako ng 45. Pero 41 ma'am, mapakahirap humanap. Sa Pampanga, hirap din ang sitwasyon ng mga magsasaka. 2 linggo na daw silang hindi nagtanim dahil sa baha na dulot ng walang tigil na ulan at wala na rin daw kita. Apektado sila sa price ceiling ng bigas na iniutos ng pamahalaan. Inaasahan na raw ng mga magsasaka sa Pangasinan ang pagkalugi dahil sa pagpapatupad ng price ceiling. Nananatili kasing mataas ang presyo ng pataba. Papabor lamang daw sa kanila ang price ceiling kung bababa ang presyo ng pataba. Sa Isabela, nangangamba ang mga magsasaka na bagsak presyo ang bili ng mga trader sa palay dahil sa price ceiling. Nasa 16 pesos hanggang 23 pesos daw kada kilo ang bili ng mga trader sa kanilang palay na posibleng bababa pa dahil sa price cap. Chris, dito sa Ilocos Sur, gagawin umanong regular ng DTI ang kanilang monitoring o inspection sa mga presyo ng bigas sa mga public market lalo na sa 2 lungsod. Maglalabas umano ng show cause order sa mga hindi tatalima sa presyo. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando. Magkapatid at isa nilang pinsan na lunod sa naipong tubig sa isang hukay sa Malasiki, Pangasinan. Tutukan sa report. Sa kuha ng amateur video, kitang-kita na pilit isinasalaba ang buhay ng mga batang ito na nalunod sa naipong tubig sa Barangay Kabatling, Malasiki, Pangasinan. Ayon sa MDRRMO, nagkayayaan ang 5 menor de edad na magpipinsan na magtungo sa ginagawang bypass road upang maglaro at maligo. 3 sa kanila ang nalunod. 2 sa mga biktima, magkapatid. Dumating po yung mga kasama natin na i-revive din po sila. Nag-revive po kami habang hinihintay yung ambulance. And pagdating po, tinakbo na rin po namin sa Kabatling Hospital po, Municipal Hospital po ng Kabatling.
Nakilala ang mga biktima na sina Renald Matthew Castro, 8 taong gulang, Richard Dean Castro, 9 taong gulang at ang pinsan nilang si Prince Rod Montemayor, 9 anyos, pawang residente ng barangay Poblasyon ng nasabing bayan. Hindi ko lubos maisip na ganun palang nangyari na nakapunta po sila sa Masakit po. Pag-uusapan ng Barangay Council at MDRRMO ang paglalagay ng karatula o bakod sa construction site upang hindi mapasok ng mga bata. Nalunod ang 48 anyos na lalaki habang naliligo sa irikasyon sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nasa impluwensya ng alak ang biktima nang mangyari ang insidente. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Allegedly, under influence of liquor, po daw niya yung permit niya at tumalon po sa irrigation canal, parang maliligo. Hindi niya na-control yung sarili niya, inagos po siya. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Bangkay na ng matagpuan ng kanyang kaanak ang 37 anyos na construction worker na si Marnie Pasco sa kanilang kusina sa barangay Maratodu, Magsingal, Ilocos Sur. Nakipag-inuman pa raw si Pasco sa kanyang lolo bago siya iwan sa lugar. Lumalabas sa medical examination ng biktima na nasawi ito dahil sa atake at komplikasyon dahil sa labis umunong pag-inom ng alak. Wala namang umunong nakikitang foul play ang otoridad sa insidente at kumbinsido rin ang kanyang pamilya sa kanyang sinapit. Parang kumbinsido naman sila sa result ng medical examination. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang 9 na katao sa paglabag sa ipinatutupad na COMELEC gun ban sa Nueva Ecija. Narito ang report. Arestado ang 9 na katao sa checkpoint ng PNP at COMELEC sa Nueva Ecija. Bunsod ito ng ipinatutupad na gun ban simula pa noong August 28 na pagsisimula ng election period para sa barangay at SK elections. Nakuha sa mga sospek ang iba't ibang klase ng baril na may mga bala pero wala namang kaukulang dokumento. Paalala ng otoridad sa publiko, bawal ang pagdadala ng baril na walang exemption permit. Mula sa COMELEC, ngayong umiiral ang gun ban. So far, sila lang po yung mga na-arrest natin. Patuloy po yung ginagawa natin na pagsasagawa ng mga checkpoint sa pinagsanib sa pinaigting na kampanya laban sa gun ban. Nahulihan ng baril ang isang lalaki na naglalakad sa kalsada sa Lawag City. Nakilala ang suspect na si Clifford Raimundo, 52 anyos, dating miyembro ng Civil Security Unit ng City Government. Ayon sa pulisya, nakainom ng alak ang suspect at may nakaalitan na mga kalalakihan sa kanilang lugar. Sabi niya, binalikan niya yung baril niya at kinuha niya, nilabas niya dyan. So sabi nung victim, talagang bit niya yung shotgun niya. 2 baril. Kasi yung 45 nandun sa clutch bag niya at naka-open din. Nakuha sa suspect ang isang arms core shotgun na may 3 bala, isang kalibre 45 na pistol na may 7 bala, mga extra magazine at bala at isang jungle bolo. Inaalam ng mga otoridad kung may legal na dokumento ang mga baril at bala na nakuha sa suspect. Depensa ng suspect, pinasok daw siya ng mga pulis sa kanyang bahay. Ti election gun ban, amok deta at unig metlat balay ti pagyanak. Oh, may dak sinerek nakita mo ne. May dak sinerek. Bagadang ada violation mo, election gun ban ka da ano ko na pinusasan dakon. Nahaharap sa kaukulang kaso ang suspect, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nagmistulang Spider-Man naman na nakasabit sa pader ang mga lalaking ito sa isang convenience store sa Barangay Fortuna, Florida Blanca, Pampanga. Palabas na sana ang 3 mula sa bubong ng convenience store nang maaktuhan ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa 911 pagkatapos ma-monitor ng management ang insidente ng pagnanakaw sa kanilang CCTV.
Nakuha sa mga sospek ang isang kalibre 45 pistol, 5 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, 3 pry bars, 2 iron scissors at isang tali na nasa 20 metro ang haba. Na-recover din mula sa mga sospek ang mahigit sa 69,000 pesos na halaga ng natangay na pera mula sa cash box. Naharap sa kaso ang mga sospek. Samantala mga kapuso, linamnam ng white chicken inasal, ating lasapin sa report. Ang simpleng chicken inasal bibigyan ng kakaibang twist ng isang resto owner na si Herb Erwin Flores mula San Juan, La Union. Ang white chicken inasal na talaga namang not your ordinary chicken inasal. Halina't ating tikman at makurious sa lasa ng white chicken inasal. Ang pagkakaiba ng white inasal namin sa ordinary inasal is yung color. Yung taste niya is more on dun nga sa herbs and spices na ginagamit namin. Ihanda mga pampalasa tulad ng suka, bawang, luya at kalamansi. Maging ang special marinade. Ihanda rin ang manok. Paghaluin ng mga pampalasa kasamang special recipe at i-marinate na nga abot sa 6 hanggang 8 oras ang manok. Pagkatapos nito, maaari nang ihawid at ready na ang white chicken inasal. Sa unang tikim po is more on sweetness siya, tapos meron po siyang sumusunod na may pagkaasim. Tapos tama lang po yung marinade, hindi po siya very dry and hindi po siya very typical na nakikita kong inasal po anyway. Masasabi kong mas healthy kasi parang natural yung mga ginamit natin. Yun, na ingredients. Hindi natin siya ibababad ng mas matagal. Kasi mag-iiba yung texture. Kasi ang alam natin is pag binabad natin siya ng matagal like in 24 hours or ilang days is mas nanonood yung lasa. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ma'am, kung ikaw ay dekorasyong pampasko, ano ka at bakit? Siguro ma'am, star na lang. Para, kunwari, star ka para sa lahat. Christmas light po. Ibigay ng ilaw. Mas maganda yung Christmas light para may ningning yung bahay. Tulad nyo, ang ganda. Yun, star. Parol yun. Parol. Siyempre, yun ang ano natin eh. Yung Panginoon natin. Tsaka yung malaking ganon yun. Christmas light. Para maliwanag. Gaya ng pagmamahal ko sa asawa ko. Ako ay gusto kong reindeer. Bakit? Para mahilig akong tumakbo. Tatakbo ko sa asawa ko. Christmas ball po. Yung ball po. Anong kulay ng Christmas ball? Red po. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.